Let's talk about your temporary teeth or your milk teeth. Other term, deciduous teeth. Ibig sabihin ng deciduous, nagsished, nagtatanggal, napapalitan. No? Shedding ng snake skin. Shedding ng balahibo ng aso. Nagsished, no? Nalalagas. So, yun ha, deciduous. So, yung mga permanent, non-deciduous. Kasi hindi na yun mapapalitan. Permanent na nga eh. Kaya kasi permanent eh. Ang tanga naman to. Ang gagawin to eh. Ang total ng ngipin ng mga temporary teeth ay 20. 10 sa taas, 10 sa baba. So, kapag kapanganak ng mga baby ninyo, no, bagong panganak pa lang, hindi common na meron na silang mga ngipin. Hindi yun common. Pero meron na silang mga tooth buds. Meron na silang mga tooth buds. No? Meron na silang mga ngipin sa loob. Nagde-develop na. So, pag in-x-ray yon, ilan lahat? 10 sa taas, 10 sa baba. Ang total ay ilan? Very good. 24. 10 plus 10. But 24. Kasama na ang first permanent molars. Permanent. May permanent na. 2 first permanent molars sa taas, 2 first permanent molars sa baba. Naintindihan? So, ang total niya ay 24 tooth buds. Tooth buds sa present na yan. Wag mo na i-x-ray. Ito naman, sabi ni Doc Mikey, bagong panganak, i-x-ray mo, expose mo agad sa radiation, para naman ito syunga. Syunga ka naman. Basta ganon. Ang point ko lang, ibig sabihin, ang mga first molar, ready na rin mag-erupt. Bata pa lang. Ready na yan. So, alagaan mo na. Ha? May permanent na. Baby pa lang, tooth buds. Nasa loob pa lang ng mga gums ng mga anak ninyo. Naintindihan? So, ito pa. Hindi common sa bagong panganak na may ngipin agad. Yung paglabas mo, may ngipin na. Hindi yun common. Ha? Ba't sa akin, ngipin ng anak ko, tumubo na bagong panganak pa lang. Ibang usapan na yun. Ha? Kung concerned ka, pa-consult ka na lang. Ha? Yung sasabihin lang natin dito is yung normal. Ibig sabihin, abnormal yung anak ko. Hindi ko naman sinabi, special child. Special. They are special. So, if you're concerned, again and again, magpakonsulta. Ha? Magpakonsulta. Kasi hindi yun common. So, ano pa? 3 months, at the age of 3 months, bago panganak, tapos with that, 3 months, nag-start na tumubo yung mga ngipin nila. At the age of 6, kailangan meron na sila mga ngipin sa baba. Yung lower ang unang tumutubo. Ano ba ito? Hindi ko mahawakan. Yung lower ang unang tumutubo. Pero meron tayong tinatawag na 6-4 tooth eruption. 6-4 rule tooth eruption. Ha? Ano yung 6-4? 6/4. Ibig sabihin, 6 months start na tumubo yung 4, 4. 4 ng ngipin. 2 sa taas, 2 sa baba. Add ka pa ng another 6. 6 plus 6, 12. 2 sa taas, 2 sa baba, 2 sa taas. So, aabangan mo na kung ano yung tututbrushin mo. Ha? Ganun lang ganun. Palayo ng palayo. Add ka pa ng 6. 18 months. 12 plus 6, 18. Pangil. 4 sa baba. 2 sa baba. 2 sa taas. 4. So, yun ibig sabihin na 6-4 rule tooth eruption. Naintindihan ba? So, kung magdadagdag ng 6 na buwan, at 4 ng ngipin ang tubo ng tubo. Actually, hindi naman specific na na sabay. Basta tinawag lang siyang 6
6-4 rule. Parang may interval, pwede nyo naman i-google. Parang may interval lang ng 2 months. Parang ganon. Tapos tutubo na agad yung kasunod. Unang tutubo yung sa baba. Baba tapos taas, baba tapos taas, baba tapos taas. 4. Magkasunod. No? Magkasunod. So, pagsabay, kasi nga, 6-4 eh. Yun nga tinawag na, yun nga yung tinawag na rule eh. Di naman ako nagpauso nun. So, ganun na, para alam mo kung ano na yung lalabas, ano na yung tutubo. Naintindihan? Pag ganun lang naman, madali lang naman intindihan. Pakalat lang. No? Hanggang papunta sa likod. Naintindihan? Naintindihan. So, kung dagdag ng 6 na buwan, Dok, anong taon makukumpleto ang temporary teeth ng anak ko? Anong taon? 3 years old. 3 taon dapat kumpleto na yung mga ngipin ng anak ninyo. Temporary. So, check mo na. Ha? Check mo na. Ba't sa akin, Dok? Again, kung hindi nabanggit, magpakonsulta kung concern ka. Ha? Concern ka. Naintindihan? Naintindihan? Guys, normal habang umiidad sila, hiwa-hiwalay yung ngipin. Hiwa-hiwalay. No? May mga spaces in between. So, ang mga treatment na binibigay sa mga temporary teeth, sa mga ngipin ng mga anak niya, pwede na rin silang pastahan. Kasi yung mga ngipin, they are reserved para dun sa pagtubo ng permanent. Nandyan lang sila. Sila yung guide. Guide sila para sa pagtubo ng mga permanent teeth. Ha? So, kailangan nandun sila. Kasi may age din ng exfoliation. Tingnan mo na lang sa Google. Tingnan mo na lang. Age of exfoliation. Malalaman mo doon kung anong edad tutubo yung permanent at mapapalitan yung mga ngipin ng mga anak ninyo. Naintindihan? Naintindihan. So, how about prophylaxis? Your oral prophylaxis. Hindi common sa mga bata na nagkakaroon sila ng calcular deposit. Yung calcular deposit, ibig sabihin yung natatanggal siya ng paglilinis. Yun yung tinatanggal ng cleaning. Dok, papaklining ako, tatanggalin tartar. Tatanggalin calcular deposit. Hindi common sa mga bata yun. Ha? Kasi iba ang diet, iba ang environment ng oral cavity ng mga batang may temporary teeth, at iba rin ang diet at iba rin ang kinakain natin mga may edad na. No? Anong point? Hindi sila pwedeng halikan. Huwag niyong kinikis sa lips. Kasi yung transmission ng bacteria pwede maano sa laway. Ha? Anak ko naman mag-toothbrush ka. Para mapangalagaan yung ngipin ng anak mo. Ito naman, di ka man kiss mo na lang dito, Dito na lang. Wala sa lips. Hindi malikan yun. Ha? Wala sa ngipin. Yung mga naano ako, nag-inalikan. Hindi sa pagkano na. Dahil nga sa laway. Naman. Aga-aga, bubulokin mo agad yung ngipin ng anak mo. So, ang treatment lang sa kanila, oral prophylaxis, ay brushing, pwedeng gawin sa clinic, at fluoride application. Fluoride, na pampatibay ng ngipin. Kasi nandun sila kailangan para tumubo yung permanent. Guide sila. Hindi ina-RCT ang mga temporary teeth. Hindi sila ina-RCT. So, guys, ang dami ng treatment para sa mga anak ninyo. Temporary teeth. At the age of 6 to 7, tutubo na yung permanent. No? So, 3 to 5 years old, naka-temporary pa rin sila. Nililinisan na yan. Nililinisan na yan. Ha? Hindi hamak na mas malaki ang mga pulp cavity ng temporary teeth kaysa sa permanent teeth. So, anong point? Ibig sabihin, pag nagkasira, mananakit talaga. Kasi mas malaki ang chance ang magkaroon ng pulp exposure sa mga temporary teeth kaysa sa permanent teeth. Mas konting sira lang, sakit na agad. No? Mananakit agad yan.
So, pagsamahin mo, mabilis ang paghukay, mabilis ma-expose ang pulp, masakit na, bata pa, mababa ang pain tolerance, iiyak talaga yan. Iiyak yan. Wala kang magagawa. Wala kang magagawa, magkakaproblema ka talaga. Sakit na, sakit na. So, kailangan, guys, ito, mga ano ko lang sa mga parents, no? As early as tumubo ang mga ang ngipin ng mga anak ninyo, kailangan dalhin nyo na sila sa mga dentista. It is called conditioning, no? Kinokondisyon nyo na sila. Para alam nila sa isip nila, kailangan pala pumunta sa una matatakot yan. Pero pag lagi nyo dinadala, para maano na sa isip nila, kailangan pala. No? Di ba parang sa school din, unang dalin mo yung anak mo sa school, di ba umiiyak. Pero pag pumapasok na siya lagi-lagi, parang nasasanay na. Conditioning. Ha? Conditioning ang tawag doon. Kinokondisyon. Hindi yung pag sumakit na, pagkano na, wala. Kung kailan masakit, dumudadali na. Iyak talaga yan. Tapos yung mga nanay, pinantatakot pa yung mga dentista. Dadaling kita sa dentista. Wala na talaga. Hindi na yan talaga pupunta sa amin. Kaya meron talaga mga dentistang nag-cater or nag-specialize para sa mga bata. Kasi mahirap i-treat yung mga bata, lalo na dito sa Pinas. No? Again pag tumubo yung mga ngipin, dali nyo na agad. Conditioning. Actually, kahit wala pa nga mga ngipin anong gagawin namin? Dali na sa dentista. Wala pa mga ngipin. O kung hindi nyo kaya, i-wipe ng gauze. To clean the gum pads. Para pagtubo ng mga ngipin, ng mga temporary teeth ng mga anak ninyo, at age of 3 months, tumutubo na full eruption, 6 months. Pag tumubo na, malinis. Nililinisan. Yon. Kaya nga, naiinis ako talaga dun sa mga magulang na humingi ng gatas at diaper. No? Hindi lang sa akin. No? Hindi lang sa akin. Kahit kanino. Kasi ganito lang gatas at anak ng baby ninyo, ng mga anak ninyo, hindi nyo ma-provide. Ano pa yung dental care? Diba? Tapos mag-ano yun? Anong ngipin ako? Dahil sa kahirapan, dahil sa ano. Ba't ka nag-anak? Alam mo naman magastos Ba't ka pa nag-anak? Yung gatas kasi, hindi naman isang bigayan Taon. Mahabang panahon magagatas yung anak mo. Kaya, hindi mo isang hingian yan. Paano yung susunod na panggatas? Paano yung susunod na diaper? Hihingi mo din. Guys, nagdala lang kayo ng mga bata dito sa mundo. Yung mga nanghihingi nagdala lang kayo ng mga bata dito sa mundo ng nakakaawa. Tapos, sasabihin mo, Dok, ang harsh mo magsalita. Dok, ang yabang mo. Dok, matapobre ka. Anong tawag sa'yo, be? Yung nagsilang ka ng bata dito sa mundo. Dinala mo dito sa mundo. Tapos pagkakaitan mo ng pangunahing pangangailangan. Ano yun? Di ba harsh yun?